Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagpaslang sa magkasintahang beauty pageant contestant at Israeli boyfriend. Ayon sa balita, ang iba pang individual na may kaugnayan sa pinaslang na magkasintahang beauty pageant contestant at Israeli boyfriend, iniimbestigahan na rin. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation (NBI) na ang mga bangkay na nadiskubreng nakalibing sa Kapas, Tarlac ang nawawalang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli fiancé nitong si Yitzhak Cohen. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ito ay matapos sumailalim sa autopsy at DNA test ang mga nakuhang labi. Nahanap ang mga biktima matapos maglabas ang Tarlac City Regional Trial Court Branch 111 ng warrant. Sa ngayon, hawak na ng mga awtoridad ang dalawang sospek na mga pulis na nag-AWOL kung saan nakuhanan rin sila ng mga baril. Bukod sa kanila, may iba pang individual na iniimbestigahan kaugnay sa kaso. Huling nakitang buhay ang dalawang biktima nang bisitahin ang lupang bibilhin sana nila sa Kapas. Kinabukasan, nakita ang kanilang SUV na sinunog habang nawawala ang mga biktima. Una nang kinumpirma ng pamilya ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2024 contestant na mga gamit ng kanilang kaanak na si Lopez ang mga nakitang sinunog. Sa mga kamag-anak na pinaslang, bantayan niyo mabuti ang piskal na hahawak sa kaso. Dahil maraming tiwaling mga piskal na mabilis sila mag-dismiss sa kaso. Palibhas sa hindi naman nila pamilya ang napatay. Ang piskal at ang judge ang bumababoy sa ating mga batas. Nalalagyan kasi sila ng pera ng mga criminal. Katulad na lang sa kaso ni Catherine Camelon na dinismiss ng tiwaling piskal. Mantakin mo wala daw ebidensya. Anong ebidensya ang kailangan mo ha Mr. Fiskal? Hindi ka na naawa sa pamilya ng biktima. Mas masahol ka pa sa criminal na mga pulis. Napaka-demonyo mong piskal ka, pinatay na naghahanap ka pa ng ebidensya. Masyado kang kurap. Dapat sa'yo pinapatay din. Kayong mga piskal at judge ang bumababoy sa ating mga batas. Pera-pera na lang baha. Kaya maraming mga criminal na mga pulis at mga criminal na mga civilian, dahil kayo ang taga-protekta sa kanila. Mantakin mo wala daw ebidensya, pinatay na wala daw ebidensya. Sa mga biktima na agrabyado na nga ay aagrabyaduhin pa ng mga tiwaling piskal at judge. Kasuhan niyo si piskal sa ombudsman at sa Supreme Court kapag idinismiss niya ang kaso. At kapag kinampihan ng taga-ombudsman, kasuhan niyo rin ng disbarment ang taga-ombudsman na nagdesisyon sa kaso. Kasi klarong-klaro na pinaslang ang anak niyo ay ididismiss pa ng mga tiwaling taga-ombudsman. At kapag matinong piskal naman at na-file ang kaso sa korte at idinismiss ni judge ang kaso, sampahan niyo ng kaso si judge sa Supreme Court for administrative case at disbarment para matanggal sa pagka-judge. Kaya kayong mga biktima huwag kayong matatakot na kasuhan ang mga tiwaling pulis, piskal at judge. Pati taga-ombudsman, PNP Krame, na pulkam maaari nyo rin silang kasuhan ng administrative case kapag kinampihan nila ang mga criminal na mga pulis. Huwag matatakot na labanan ang mga masasamang tao sa gobyerno. Wala nang hustisya tayong mga biktima, dahil sa mga tiwaling nasa pamahalaan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.